Nasa Cebu nitong weekend si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naganap na indignation rally ng mga taga-Visayas. Narito ang balita ni MJ Mondehar. Kahit walang bigayan ng ayuda ay napuno ang bakanteng lote na ito sa Mandaue City sa nangyaring indignation rally sa Cebu. Pinatunayan ng rally na Duterte country pa rin ang Cebu na isang vote-rich province. Isa sa mga inibitahan ng organizers ng hakbang na maisog Cebu ay si senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasama ang libu-libong Purple Warriors, suot ang kulay lila ng mga damit na campaign color ng butihing pastor. Sa kaparehas na event, natanong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kung ano nga ba ang problemang nakikita niya sa Senado. Lalo pa panahon ngayon ng kampanya para sa 2025 midterm elections kung saan marami ang magpapahalal bilang senador. Kulang sila diha og lecture sa unsay maayo, unsay tarong, unsay dili. Bukod sa pagpapanday ng mga panukalang batas, isa rin sa role ng senador ang maging senator judge sa isang impeachment process. Crucial din ang role ng isang senador para sa in-aid of legislation investigation sa mga pangunahing issue sa bayan. Pero ayon sa dating Pangulo, naaabuso ito ng ilan sa mga nakaupong senador. Kaya bilang solusyon, giit ng dating presidente na dapat may boses ng konsensya sa mataas na kapulungan. Umuuna sa Senado si Pastor. He would be a good conscience. Siya ay pwede mag-konsensya diha sa hiwi conscience sa Senate. Mahigit sa 7 milyong miyembro, supporters at stalwarts ang nagbago ng buhay dahil kay Pastor Kibuloy na spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Dadalhin ni Pastor Kibuloy ang God-centered leadership sa Senado, pati na ang zero corruption service sa KOJC. Patutunayan ni Pastor Kibuloy na posible rin sa gobyerno. Si Pastor, akong gitanaw nga mo'y magda sa kabag-uhan diha sa Senado para sa Diyos. Samantala, nilino naman ni dating Pangulong Digong na walang kasalanan si Pastor Kibuloy na ngayon ay ikinulong ng Marcos Jr. administration. Sa dating presidente, biktima si Pastor Kibuloy ng political persecution ng Marcos Jr. government, kasabwat ang US government ni former US President Joe Biden. Nainitan ni sa Amerikano, bawa ka ng Amerikano, initan ko na siya, pero eventually, I am sure na udagan ng kaso ani. So, Pastor, I wish you luck. Ug gihawag na kong mga tao nga butohin ninyo, Pastor. Kaya dili yun mo magmahay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News.